faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hello partners, narito po ang ating FBK ngayong Tuesday. Makikita po natin yan mula po sa James chapter 4. Yan po ang ating pagmumula ng ating FBK ngayong Tuesday. Sa James chapter 4 verse 9 to 10, ito po sinasabi, "Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up." Napakaganda po, no? Mula po yan sa James chapter 4, verses 9 and 10. Tingnan naman po natin sa Tagalog. Ano po? Basahin po natin yan sa Tagalog. Ito po yung makikita natin mula sa Tagalog na naayon po sa Santiago 4, 9 hanggang 11. "Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang iyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo." Diyos po magpalas pagbasa ng kanyang salita. Napakagandang talata po mula po sa Santiago 4, 9 hanggang 11, na kung saan ilang mga bagay ang nais pong ipakita rito ni James, ano po, sa mga tao na kung saan ay kailangan kapuotan ng kasalanan. Ano po, wag maging normal, ano, wag maging norm yung kasalanan sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Napakaganda po dito, no, na ang pinaka-tema ng talatang ito ay mula po sa pagsisisi o yung repentance na tinatawag natin at yung malalim na pagbabagong buhay. Tatlong aspeto po ang kailangan nating pansinin dyan sa talatang ito. Una, yung kaisipan natin, yung puso at yung kalooban. Yan po yung pinapakita rito. By the way, ang repentance po is not just stopping sin. Hindi lang basta tumigil sa kasalanan, but rather kamuhian ng kasalanan. Yan po ang sinasabi ni Santiago, no? Again, ang repentance ay hindi lang basta to stop sinning or tumigil sa kasalanan, but rather kamuhian ang kasalanan. Kaya nga magtangis, iyakan mo yung kasalanan at magbagong buhay. Ano po, yan ang paalala po ng James chapter 4 verses 9 to 11. Makikita po natin yan sa ating pang-araw-araw na aplikasyon sa ating buhay. Ilang mga bagay na pwede nating personal na tanungin sa ating sarili. Ano po? Ako ba ay namumuhi sa kasalanan? O ako ay madalas maraming excuses or gina-justify? Kailan ang huling araw na talagang iniyakan mo ang kasalanan dahil naramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos? Ang kasiyahan ba natin ay talagang rooted, no? Naka-rooted in God's holiness o sa worldly pleasure? Ano po? Nowadays, ang hamon po ng kapaligiran, ang hamon ng mundo, lalong-lalo na sa kasalanan, ay nagiging normal na lang, nagiging okay na to, okay na yan. Pero hindi, ang hamon ni Santiago, kamuhian ng kasalanan. Sa isipan, sa puso, at sa kalooban. Not just to stop sinning, but kamuhian ang kasalanan o talikuran ng kasalanan. Magandang gabi po sa atin lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.